Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapiling mo tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-20 linggo sa karaniwang panahon at atin pong ipinagdiriwang at ginugunita ang pagkareyna ng mahal na Birheng Maria. Kung maalala niyo po, nung nakalipas na linggo, ng Biyernes, August 15, ay pinagdiwang natin ang pag-aakyat kay Maria sa langit. So makalipas ang 7 araw, ngayon naman ay ang kanyang pagkareyna. Dahil si Jesus na kanyang anak ay naging hari, naluklok na sa kanan ng Diyos Ama, at makalipas ang ilang panahon, si Maria ay iniakyat na din sa langit. Doon ay sa katuruan ng simbahan na siya ay kilalanin bilang ating reyna. Hindi ko alam kung makakausap ba natin ang mahal na Birhen. Gusto kaya niyang maging reyna? Although sa ngayon, talagang lahat gusto maging reyna, gusto lahat magkaroon ng korona sa kanilang mga ulunan. Kasi yun ang sumisimbolo, di ba? No? Kung ikaw ay isang reyna,
puputuhan ka ng korona. Pero ang mahal na Birhen, sa paglipas ng maraming panahon na naririnig natin ang kanyang mga aparisyon, ang kanyang mga pagpapakita, nandoon yung, kumbaga, sabi nga niya sa ating ebanghelyo, siya'y alipin ng Panginoon. Kinikilala natin siya bilang reyna, pero para sa mahal na Birhen, siya ay alipin ng Panginoon na nararapat lamang gampanan ang kanyang tungkulin bilang alipin. Bagamat siya ay kinokoronahan natin bilang reyna, nawa ito rin ay magpaalala sa atin na lalong-lalo na sa lahat ng mga binigyan ng posisyon, hindi nawa ito basta karangalan na dapat nating ipagmalaki o ipagyabang, kundi mapaalalahanan din natin ang ating mga sarili na sa bawat posisyon, sa bawat korona na ipinapatong natin sa ating mga ulunan, ito ay may kaakibat na misyon at responsibilidad. Kung tayo ay mayroong korona, sa atin din nakasalalay ang kaligtasan ng mga taong ipinagkakatiwala sa atin. Kung sa inyo po, kayo ang ama ng tahanan, paano ginagampanan ang pagiging ama? Kung kayo ang reyna ng tahanan, paano kayo nagiging reyna ng tahanan? Muli, ang isang pinakamahalagang katangian na dapat nating makita kahit si Maria ay isa ng reyna, ay ang kanyang kababaang loob na ginagampanan ang kanyang responsibilidad bilang isang alipin lamang ng Panginoon. Amen.